Lusot na sa House Committee on Tourism ang panukalang buwagin ang travel tax na sinisingal sa mga lokal na pasahero. Pero binigyan diin ng ilang mababatas na dapat may malinaw na kapalit na pagkukunan ng pondo para sa mga programang umaasa rito gaya ng scholarship. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Aprobado na sa House Committee on Tourism ang panukalang pag-aalis sa travel tax matapos i-consolidate ang 18 panukalang batas. Layunin ng panukala na tanggalin ang 1,620 pesos hanggang 2,700 pesos sa buwis na sinisingil sa mga umaalis sa pasahero. Kasama na rin ito sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Priority List na target maipasa bago mag-Hunyo. Kabilang sa 6 na aprobadong travel tax abolition bills ang House Bill No. 7443 ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon sa may akda, dagdag pasanin sa mga Filipino travelers ang travel tax na hindi umaayon sa pulisiya ng pamahalaan na pataliin ng pagbiyahe. Kung maisa sa batas ito, isang restaurant owner na si Yola sa mga makikinabang dito. At some point, I agree na tanggalin yung travel tax kasi pag tinanggal natin, mas maraming Filipinos na ma-eengganyo mag-travel pa locally kasi mas makakatipid sila ngayon dahil mas mababa na yung pamasahe. Tinalakay din ng committee panel ang 12 panukalang batas na humihiling ng travel tax exemption para sa piling sektor. Ayon kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, dapat i-lift ang travel tax para sa mga Pilipinong nasa departure. Ngunit binigyan din ng mga mambabatas na dapat may malinaw na kapalit na pinagkukunan ng pondo para sa mga programang umaasa sa travel tax, kabilang ang tourism, culture at mga scholarship. Noong 2025, umabot sa 8.7 billion pesos ang nakolekta mula sa travel tax, kung saan malaking bahagi nito ang napupunta sa Higher Education Development Fund na sumusuporta sa milyon-milyong estudyante. Iginiit ng National Commission for Culture and the Arts na dapat matiyak ang tuloy-tuloy na pondo para sa kultura at sining sakaling maaprubahan ng panukala. Let us not treat travel tax as an additional burden, but as a modest contribution for the future of our younger generation. Our stand here is not to oppose. If you pursue this, wala po kaming problema, but it is our prayer to please replenish the source of the travel tax. Tiniyak naman ni House Appropriations Chairperson Micaela Angela Swansing ang funding protection kapag nasa legislative process na ang mga panukala. Kasi 3 committees po yung dadaanan nito. Today, Committee on Tourism, and then it would go to the Committee on Ways and Means, and then to the Committee on Appropriations. And rest assured po, given the criticality of the funds, we will work together to ensure that those funds would remain available for the departments, for the different government institutions involved. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.